Damian, hindi mo ba nakikita? Mapanuyang bulong ni Vanessa habang nakatingin kay Liza. Ginagamit ka lang ng katulong na yan. Kung talagang marangal siya, bakit nanghihiram siya sa'yo ng pera para may pambili ng gatas? Baka anak niya lang yan sa kung sinong lalaki at ikaw pang sumasalo ngayon sa responsibilidad. Baka kaiba nga talaga siya, diba? Tumikim siya at ngumisi, sabay kurot sa braso ni Damian. Wake up, Damian! She's nothing but a desperate maid, clinging to your pity. Namilog ang mga mata ni Liza. Pilit pinipigil ang luha. Habang si Damian naman ay nanlamig. Lalo na nang sa duloy makita niya ang batang inaalagaan ni Liza. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Tanging lagaslas ng fountain sa hardin at mahihinang yabag ng mga kasambahay ang bumabasag sa katahimikan. Sa loob ng opisina ng kanyang amo nakatayo si Liza. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang lumang uniforme. Ramdam niya ang malamig na simoy mula sa aircon. Ngunit mas malamig ang pakiramdam niya sa titig ng kanyang amo, si Damian Villafuerte. Kilala bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Nakahilig ito sa swivel chair, hawak ang baso ng mamahaling alak habang nakatingin sa laptop. Tila wala siyang balak pakinggan si Liza, ngunit nagsalita pa rin ito ng mahinahon. Sir Damian, nanginginig ang tinig ni Liza. Kung maaari po sana, makahingi ako ng paunang sweldo. Unti-unting tumigil sa pag-type si Damian at itinaas ang kanyang tingin. Nanlamig ang mga mata nitong kulay abo na tila kayang sumilip sa kaluluwa ng kausap. Paunang sweldo? Mababa ngunit mariin na tanong niya. Bakit? Hindi pa ba sapat ang binabayad ko sa'yo kada buwan? Pinilit ngumiti ni Liza kahit nanginginig ang tuhod niya. Pasensya na po sir. Hindi ko pa talaga ugali na manghingi ng ganito sana pero kailangan ko lang po, urgent lang po. Napakunot ang noo ni Damian. Inilapag nito ang baso ng alak sa mesa at tumagilid ang upuan upang mas mapagmasdan ang alila. Sa kanyang mata, ang mga taong humihingi ng pera ay iisa lang ang dahilan. Gusto nilang umasa. Gusto nilang ang ibang magpasan ng kanilang problema at ayaw na ayaw niya ng ganon. Urgent? Ulit ni Damian, mariin ang boses. Para naman saan? Napayuko si Liza. Mahigpit niyang hinawakan ng laylayan ng kanyang uniforme. Pilit na natago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit may takot na baka lalo siyang kutsain. May bibilhin lang po akong gatas. Mahinang sambit niya. Sandaling katahimikan. Napailing si Damian at bahagyang natawa na mapait. Gatas? Huwag mo sabihin may anak ka. Ang tono nito ay malamig, puno ng pagdududa. Single ka naman, hindi ba? Wala ka namang nabanggit tungkol sa pamilya. So kanino mo bibilhin ng gatas? Hindi agad nakapagsalita si Liza. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig sa diretsahang tanong ng kanyang amo. Alam niyang wala siyang karapatang magpaliwanag, pero wala rin siyang lakas ng loob na magsinungaling. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang ngumiti at tumango. Basta po sir, importante lang talaga. Lalong tumalim ang tingin ni Damian. Tumayo ito mula sa upuan at lumapit. Mabigat ang mga hakbang. Ang presensya nito ay nakakasakal. Liza, aniya na halos bulong ngunit mariin. Huwag mong subukan na gamitin ang awa ko. Hindi ako madaling mauto. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo ng diretsyo kung para kanino. Dahil kung hindi, ituturing ko itong panluloko. Napapikit si Liza, pigil ang hikbi. Sa loob-loob niya, ayaw niyang makita ng kanyang amo ang kahinaan niya. Hindi siya nandito para umiyak, kundi para magtrabaho.
Pero paano kung ang iniingatan niyang sikreto ay siya ring dahilan ng lahat ng paghihirap niya? Naglakad si Damian pabalik sa mesa. Mabigat ang kanyang balikat. Hindi ako nagpapatakbo ng charity dito, Liza. Isa kang empleyado. Kung gusto mong manatili sa posisyon na to, gawin mo ang trabaho mo ng maayos. Huwag kang magsimula ng drama. Tumango si Liza. Kahit pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya. Yumuko siya ng husto. Pinipigil ang pagbagsak ng luha. Opo sir, pasensya na po. Pero bago siya tuluyang lumabas ang opisina, sandaling huminto si Damian at muling nagsalita. Hindi man niya gustong ipakita, ramdam niya may kakaibang kirot sa kanyang dibdib habang nakikita ang nanginginig na balikat ng katulong. Kung totoo nga kailangan mo ng pera para sa gatas, aniya na malamig pa rin ang tinig. Mas mabuting sabihin mo ang buong katotohanan. Dahil isang araw, baka hindi lang trabaho mo ang mawala. Patitiwala ko. At sa gabing iyon, tuluyan nang bumagsak ang luha ni Liza sa pasilyo ng mansyon. Hindi niya alam kung paano niya mapapanindigan ang kanyang piniling lihim. Ngunit malinaw sa kanya, hindi siya pwedeng sumuko dahil may isang batang naghihintay sa kanya. At iyon ang dahilan ng bawat patak ng pawis at luha niya. Maaga pa lamang ngunit ramdam na ni Liza ang bigat ng araw. Nasa kusina siya, maingat na hinuhugasan ng mga plato habang ang ibang kasambahay ay tahimik na nagliligpit ng mga natitirang gamit sa hapag. Ang bawat galaw niya ay puno ng kaba. Hindi mawala sa isip niya ang malamig na titig ni Damian kagabi. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok mismo ang bilyonaryo. Suot ang itim na suit na laging perpekto ang tabas. Mukhang handa na para sa isa na namang serye ng mahahalagang meeting. Tahimik ang buong kusina. Kahit ang mga kasambahay ay halos mapalunok ng laway. Hindi sanay ang lahat na bumaba si Damian sa kusina. Ngunit tila may rason siya ngayon. Liza! Malamig na tawag na Damian. Napalingon ang lahat sa kanya. Si Liza naman ay halos mabitawan ang hawak na plato. Mabilis itong itinabit yumuko. Opo, sir. Tumikim si Damian. Dahan-dahang naglakad palapit. Kagabi lang humihingi ka ng paunang sweldo. Tumigil siya sa tapat ng dalaga. Nakatingin dito mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri kung may tinatago. At sinabi mong para sa gatas. Humigpit ang hawak ni Liza sa laylayan ng kanyang uniforme. Opo, sir. Umikot si Damian, tila isang hukom na naglalakad sa harap ng isang akusado. Hindi ka ba nahihiya? Bago ka pa lang dito sa mansyon. Tapos ganyan na kaagad? Wala pa ngang isang taon. Nanghihiram ka na. Tingin mo ba kaya mo akong iabuso? Namilog ang mga mata ng ibang kasambahay. Ramdam nilang kumirot ang bawat salita. Si Liza naman, nakayuko lang at nangingilid ang mga luha, ngunit pinipilit pigilan. Sir, hindi ko po intensyon na. Pero hindi siya tinapos si Damian. Alam mo Liza, putol nito. Mariin ang tono. Minsan iniisip ko kung bakit ako nagpapasok ng mga taong katulad mo dito. Akala mo ba hindi ko alam ang estilo ninyo? Drama ng mahihirap? Kwento ng sakripisyo para makakuha ng awa. Pera. Palaging pera. Ramdam ni Liza ang pagtusok ng bawat salita sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag. Pero hindi. Dahil kung gagawin niya yon, baka mas lalo lang siyang pagbintangan. Tahimik na nakamasid ang ibang kasambahay. Si Marisa, ang pinakamatagal na helper doon, ay gustong sumabat. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag nakialam siya, baka siya rin ang mapagbalingan ng galit ni Damian. Hindi ko kailangan ng mga empleyadong magaling lang umarte. Dagdag pa ng bilyonaryo. Tumitig muli ito kay Liza. Kung gusto mo ng awa, lumabas ka sa gate at magmakaawa sa lansangan. Pero dito sa loob ng bahay ko,
trabaho ang sukatan ng respeto. Tumulo na ang isang patak ng luha sa pisngi ni Liza. Mabilis niya itong pinunasan bago pa man mapansin. Opo sir, pasensya na po. Mahina niyang tugon. Tumaas naman ang kilay ni Damian, ngunit hindi na muling nagsalita. Tumalikod na siya, dinampot ang susi ng kanyang kotse at naglakad palabas ng kusina. Sa bawat yapag niya, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang otoridad. Nang tuluyang sumara ang pinto, saka lamang nakahinga ng maluwag ang naiwan. Liza, mahinang sabit ni Marisa, sabay hawak sa braso nito. Pasensya ka na, alam mo naman si Sir, minsan sobrang magsalita, huwag mo na lang dibdibin. Ngumiti si Liza, pilit na tinatago ang sakit. Ayos lang po ate, mas mabuti na yung tahimik na lang, basta magtrabaho na lang tayo ng maayos. Pero sa loob niya, ramdam niyang unti-unting nadudurog ang kaniyang pagkatao. Pinipilit niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit laging napuputol ng matalim na salita ng amo. Ang bigat ng sekreto niyang pinapasan ay lalo lamang nagpapahirap sa kanya. Kinagabihan, muling nagkaharap si Damian at Liza. Nasa veranda ito, nagbabasa ng ilang dokumento. Dumating si Liza upang ihatid ang kape. Maingat na inalapag sa mesa. Hindi siya umaasang kakausapin siya ng amo, ngunit muli ito ang nagsalita. Alam mo, Liza, malamig na sabi ni Damian. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Kung may tinatago ka man, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Hindi ako tanga. At higit sa lahat, hindi ako tatanggap ng kasinungalingan mula sa mga tao sa paligid ko. Namilog ang mga mata ni Liza. Mabilis na yumuko. Wala po akong tinatago, sir. Gusto ko lang po talagang makabayad ng mga pangangailangan. Inilapag ni Damian ang hawak niyang papel at tumitig sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, puno ng duda. Kung totoo man yan, sana hindi kita mahuli na niloloko ako. Dahil kapag nangyari yon, hindi lang trabaho mo ang mawawala. Para bang tinadya ka ng dibdib ni Liza sa bigat ng mga salitang iyon. Mabilis siyang tumango at nagpaalam. Pagkapasok niya sa kusina, doon niya na hindi napigilan ang luha. Tahimik siya napaupo sa gilid. Mahigpit na niyakap ang sarili. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal sa ganoong sitwasyon. Ngunit ang malinaw sa kanya, hindi siya pwedeng bumitaw. Dahil may isang inosenteng nilalang na nakadepende sa kanya. At kahit gaano siyang insultuhin, kailangan niyang tiisin para sa batang iyon. Mabigat ang bawat hakbang ni Liza habang naglalakad sa makipot at madilim na eskinita matapos ang isang buong araw na trabaho sa mansyon. Nakasuot pa siya ng lumang jacket na bahagyang butas sa manggas. Mahigpit na nakahawak sa supot na may lamang gatas at ilang tinapay. Ang liwanag mula sa poste ng kuryente ay kumikislap-kislap at bawat anino ay tila nagbabantang sikreto. Pagdating sa maliit na inuupahang kwarto, marahan niyang binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng mahina at paulit-ulit na ubo mula sa loob. Shhh! Andito na si ate. Bulong niya habang mabilis na pumasok. Sa sulok ng kwarto, sa lumang papag na tinakpan ng kupas na kumot, naroon ang isang batang babae. Mga 4 o 5 taong gulang. Maputla ang mukha at halos hindi makakilos. Namumugto ang mga mata nito, tila dahil sa sakit at pagod. Joy, mahina at puno ng lambing ang tinig ni Liza habang inilapag ang dala niyang supot. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng bata. Pasensya ka na ha, natagalan ako. Ang dami kasing utos ni Sir. Nang makita ng bata ang hawak niyang gatas, mahina itong ngumiti. Ate Liza, may gatas na tayo. Tumango si Liza at agad naman na tinimpla ang gatas gamit ang lumang tasa. Maingat niyang iniabot sa bata at tinulungan itong uminom. Habang pinagmamasa ng bawat lagok ni Joy, hindi napigilang mangilid ang kanyang mga luha. Ramdam niyang unti-unti itong nangihina at walang ibang makakatulong sa kanila kundi siya.
Pagkatapos uminom na Joy, maingat niya itong pinahigang muli at tinakpan ng kumot. Dapat makapagpahinga ka ha. Lalakas ka ulit bukas. Aniya habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Ngunit hindi pa tapos ang gabi para kay Liza. Matapos masiguro ang kalagayan ni Joy, naglinis siya ng kwarto. Inayos ang mga nagkalat na damit. Pinunasan ng maliit na lamesa at sinigurong sarado ang lahat ng bintana. Habang abala siya, hindi niya maiwasang maalala ang mga salitang binitiwan ni Damian kanina. Drama ng mga mahihirap, abusado. Paulit-ulit na pumapasok yon sa isip niya. Napakagatlabi siya. Pinipigilan ang sarili na umiyak. Kung alam lang niyang kanyang amo ang bawat pisong hinihingi niya ay para sa batang ito at hindi para sa sarili. Umupo siya sa gilid ng papag at pinagmasdan si Joy na mahimbing na natutulog. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Pati ang kirot ng mga palad niyang halos masugat sa dami ng gawaing bahay. Ngunit kahit gaano siyang kapagod, kahit ilang insulto pang tanggapin niya mula kay Damian, isang ngitila ng batang ito ay sapat na para magpatuloy siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Liza. Niluto niya ang natitirang kanin at itlog. Pinakain si Joy bago siya muling nagtungo sa mansyon. Habang nag-aayos, muling humawak ang bata sa kanyang kamay. Ate Liza, babalik ka ulit mamaya, diba? Mahinang tanong nito. Napangiti siya kahit mabigat ang dibdib. Oo naman, wag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, babalik ako. Pagdating sa mansyon, pinilit ni Liza na magpakita ng sigla. Ngunit hindi nakaligtas sa mga kasambahay ang pamumugto ng kanyang mga mata. Liza, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Marisa habang nag-aayos ng mesa. Ngumiti lang siya, pilit. Ayos lang, medyo puyat lang. Hindi na siya nagbigay ng dagdag na paliwanag. Alam niyang walang makakaintindi sa kanya kung ipapaliwanag niya ang totoo. Ang lihim na iyon ay kanya na lamang at kay Joy. Ngunit hindi niya alam, mula sa veranda ay nakamasid naman si Damian. Nakita niya ang pamumutla ng kanyang kasambahay. Pati ang tila pagod na hindi maitago sa mukha nito. Umangat ang isang kilay niya. Muling nabuhay ang kanyang hinala. May tinatago ka talaga, Liza. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng dalaga. At sa mga mata ni Damian, ang bawat kilos ni Liza ay isang palaisipan na gusto niyang mabunyag. Maagang nagising si Damian kinabukasan. Tulad ng nakasanayan, bumaba siya sa mansyon suot ang malinis na suit. Handa sa susunod na meeting. Ngunit, kakaiba ang umaga na yon. Habang umiinom siya ng kape, napansin niyang wala si Liza sa paligid. Karaniwang maagang naglilinis ito ng veranda at nag-aayos ng halaman. Ngunit ngayon ay hindi niya makita. Marisa? Malamig ang tanong sa isa pang kasambahay. Nasaan si Liza? Nagulat naman si Marisa, bahagyang natigilan. Sir, nasa likod po, nag-aayos ng labahan. Tumaas ang kilay ni Damian. Alam niyang oras na iyon na dapat ay nasa kusina si Liza, naghahanda ng almusal para sa mga tauhan. Tahimik siyang tumayo at sinilip ang likuran. Doon niya nakita si Liza. Pawis na pawis, mabilis na nagsasampay ng mga damit. May halong kaba sa bawat kilos nito. Para bang nagmamadali. Liza? Malabig na tawag ni Damian. Halos mabitawan naman ang dalagang sinasampay. Mabilis siyang lumingon at yumuko. Sir, good morning po. Bakit wala ka sa kusina? Seryosong tanong ng bilyonaryo. Iba ang trabaho mo, hindi ba? Mabilis ang tibok ng dibdib ni Liza. Pasensya na po sir, may iniutos lang si Marisa, kaya tinulungan ko. Tumitig sa kanya si Damian. Matalim at puno ng pagsusuri. Ngunit imbes na magsalita pa, tinalikuran niya ito at bumalik sa loob. Sa loob niya, malinaw. May kakaiba sa kilos ng kanyang katulong. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanuri si Damian.
Sa tuwing maglilinis si Liza ng sala, napapansin niyang palihim itong sumusulyap sa orasan. Para bang laging nagmamadali. Kapag pinapadala ito sa palengke, hindi agad nakakabalik. At minsan, sa gitna ng trabaho, bigla na lang itong nagiging balisa at tahimik. Isang gabi nakaupo si Damian sa veranda habang nagbabasa ng business reports. Nasilayan niya si Liza na nagmamadaling lumabas ng gate, dala ang maliit na bag. Bakit parang palaging aligaga? Bulong niya sa sarili. Hindi niya maiwasang sundan ito ng tingin. May halong inis at hindi niya maintindihan. May kakaibang pag-aalala ring sumilay sa dibdib niya. Kinabukasan habang nagliligpit ng mga gamit sa dining area, muling napansin ni Damian ang pamumutla ni Liza. "Hoy, Liza," malamig niyang sabi. "Kung hindi mo kayang trabaho, magsabi ka. Hindi pwedeng puro ka ba ang dala mo dito?" Napayoko si Liza, nagpipigil ng luha. "Pasensya na po, sir. Kaya ko po." Tumikim si Damian, tinapos ang kanyang kape at tumayo. Ngunit bago siya lumabas, bahagyang huminto at muling tinitigan si Liza. Doon niya napansin ang pawis sa sentido nito kahit hindi naman mainit, at ang pagod na halatang pilit tinatago. Pagdating ng hapon, nakita niyang nagbubuhat ng mabibigat na kahon si Liza sa bodega. Lumapit siya at mabilis na inagaw ang kahon mula sa dalaga. "Anong ginagawa mo? Baka mabalian ka ng likod," mariin niyang sabi. Nagulat naman si Liza, hindi siya makapagsalita. Sir, kaya ko po." "Kaya?" Mariing ulit pa ni Damian. "Kung kaya mo, bakit mukhang halos himatayin ka na dyan sa pagod? Bakit ba palagi kang parang may hinahabol?" Nanahimik si Liza, hindi siya makatingin. Ramdam ni Damian ang pag-iwas nito sa kanyang mga mata at doon siya mas lalong nagdududa. Kinagabihan, hindi na mapakali si Damian. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang mawala sa atensyon niya ang mga business proposal at report. Ang naiisip lang niya ay ang mukhang pagod, kinakabahan, at tila may tinatagong sikreto ni Liza. "Bakit ba ako naaapektuhan ng isang katulong?" Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa baso ng alak. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi niya maalis sa isip ang imahe ng dalaga. Sa kanyang malamig na mundo na umiikot lang sa negosyo, tila may kakaiba kay Liza. At iyon ang unti-unting gumugulo sa kanyang puso. Maagang nagpaabot ang mensahe si Vanessa. "Brunch sa mansyon, 11 a.m. May dadalhin akong VIPs. Make it flawless. Damian." Bandang 10:00, dumating na sa garahe ang mamahaling sasakyan. Si Liza naman ay abalang-abala. Inaayos ang silverware, ang baso at sinusunod ang seating plan na ipinadala ni Miss Carmina, ang event coordinator. Pinipigil niya ang hilo at pagod. Kagabi pa siya halos hindi nakatulog dahil kay Joy. "Liza, sa'yo ang veranda table," utos si Marisa. "Kapag dumating si Ma'am Vanessa, siguraduhin mong wala kahit man siya sa mantel." "Copy po." Magalang na tugon ni Liza, sabay ko. Bumukas ang pinto ng foyer. Dumating si Vanessa. Naka all-white dress, may perla sa tenga, at ngiting may bahid ng paghamak. Sunod-sunod ang air kisses sa mga kaibigan. "Oh my, Damian, ang saya! Cozy pair executive," ani Vanessa habang lumalapit sa bilyonaryo, na noon ay sinusulyapan lamang ang phone. Sandaling nagtagpo naman ang mata ni Damian at ni Liza. Walang salita, pero nabasa ni Liza ang ilap. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa mesa. Maingat na inilalagay ang huling set ng kubyertos. "Wait," singit ni Vanessa, nakataas ang kilay. "Bakit may fingerprints ang wine glass?" Kinuha niya ang goblet at itinaas sa liwanag. Sinong nag-set nito?" Humakbang si Liza. "Ako po, ma'am. Ayusin ko po." "Of course it's you," putol pa ni Vanessa. Malamig ang ngiti.
Sweetheart, lingon niya kay Damian. This is what I mean. Kung hindi marunong sa basic hygiene ng tauhan mo, paano mo siya mapagkakatiwalaan sa ibang bagay? Like say, money. Binitiwan niya ang salitang iyon na parang pako. Parang lumamig ang hangin. Napatigil si Liza. Ngunit agad ding tumango at kumuha ng malinis sa basahan. Pasensya na po, ma'am. Palitan ko na lang po. Do that, ani Vanessa habang taas baba ang tingin kay Liza. At baka gusto mo ring alisin yung attitude of entitlement? Baka kasi ma-misplace ang generosity ni Damian. Alam mo yon? In the wrong hands? Hindi kumibo si Liza. Pinagbuti na lang ang trabaho. Nang magsimula ang brunch, nagpakuha si Vanessa ng litrato kasama si Damian at ang mga bisita. Everyone, look here! Sigaw ng kaibigan. To new ventures! Habang nagbubuntong hininga ang mga kubyertos, lumapit si Liza dala ang bread basket. Freshly baked po. Kinuha naman ni Vanessa ang isa, sinubukang tikman, at biglang kumunot ang noo. It's okay. Pero next time, Damian, mag-hire ka ng mas marunong mag-plating. Presentation is everything. Tumingin siya kay Liza. Nanunood ka ba ng MasterChef, Iha? Or too busy ka sa side errands at pwedeng pahiram po ng sweldo? Tumawang isa sa mga kaibigan niya, ang iba'y nagkatinginan ng alanganin. Suminghap si Marisa sa likuran, ngunit pinanatili ni Liza ang ngiti. Salamat po sa feedback, ma'am. I-relay ko po sa kusina. Don't relay. Sabay lingon ni Vanessa na mas malakas ang boses. Understand. Kasi kung gusto mong umangat, hindi sapat ang pasensya na po. Lumapit pa siya, masikip ang ngiti. You know what they say? Kung talagang marangal ang babae, hindi nanghihiram ng pera para sa gatas. Right, Damian? Umigting ang panga ni Damian. Bahagyang napatingin kay Liza. Vanessa, enough. Guests are here. Well, just being honest. Sagot nito at bahagyang napatikim. I care for you, Damian. Someone has to filter your blind spots. Nagpatuloy ang kainan, ngunit ramdam ang bigat sa mesa. Umiikot si Liza. Maingat maglagay ng tubig at magpalit ng plato. Sa pagkadalas ng mantikilyang kutsilyo, may kumislap na ideya si Vanessa. Oops! Bigla niyang ikinalog ang baso. Tumilamsik ang red wine sa mantel at sa gilid ng kanyang puting dress. Oh my God! Sigaw niya at dramatikong napatayo. Look what your helper did! Lahat ng mata ay lumingon. Si Damian naman ay agad na tumindig. Ako na po. Mabilis na sabi naman ni Liza. Lumuhod at marahang pinupunasan ang tumapon. Pasensya na po, ma'am. Ako na po maglilinis. Of course, ikaw. Mariing sagot ni Vanessa. Mababa ang boses, pero laso ng tono. Wala ka bang ibang alam kundi mag-create ng abala? Alam mo, Damian, this is exactly what I'm saying. Vanessa, malamig na boses ni Damian. Accidents happen. Not to competent staff. Balik ni Vanessa at pinukot ang phone. Nag-selfie na may bakas ng mantsa tsaka bumulong. Hashtag, some people don't belong in white tables. Sabay tingin kay Liza. You might want to remember that. Tahimik si Liza. Dahan-dahang tinaas ang namantsahang mantel. Papalitan ko na po. Make it fast. Ani Vanessa tsaka tumingin kay Damian. Malambing ang ngiti. Sweetheart, baka gusto mong i-preview ang HR screening mo. I can help. Hindi naman sumagot si Damian, ngunit kumibot ang sentido niya. Hindi niya nagustuhan ang eksenang pilit, lalo na ang paraan ng pananalita ni Vanessa. Parang sinasadya nitong ipahiya si Liza. Ngunit nanatiling nakatikom ang bibig niya. Hindi ngayon ang oras para makipagtalo sa harap ng mga bisita. Paglipas ng tanghali, dumating ang dessert. Si Liza ang nagdala ng mango pavlova.
pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ma'am, sir, dessert na po. Oh, wow, Vanessa. Finally, something you didn't ruin. Humalakak ang isa sa mga kasamang bisita. Pero mabilis din natahimik nang halos sabayan sila ng matalim na tingin ni Damian. Tinapunan ng sulyap ni Damian si Liza. Pawis sa sentido, nanginginig ang kamay, ngunit steady pa rin ang nag-serve. May kung anong tumikim na kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa kapalpakan, kundi sa katotohanang pilit pinupukol ng mga salita ni Liza. At wala itong ginawa, kundi tahimik na magtiis. Nang matapos ang brunch, nagpaalam ang mga bisita. Sa hallway, inabutan ni Vanessa si Liza na nagdidigpit ng mga baso. By the way, bulong niyang malapit. I know the milk thing. Cute. Next time, huwag mo nang gawing plot twist. Maging transparent ka. Nagangat ang tingin si Liza at banayad ang boses. Hindi ko naman po kailangan ng approval ninyo, ma'am. Pero salamat po sa concern. Napangisi si Vanessa. Oh, honey, you will need it. Especially if you want to stay here. Bahagya niyang kinurot ang manggas ni Liza. And don't get too cozy around him yan. He hates liars. Humakbang paalay si Vanessa, tsaka tumigil na makita si Damian palapit mula sa koridor. Agad siyang nagbago ng tono. Damian, you okay? That was fun. I'll text you the contacts of the 2 investors. Sabay hawak sa braso ng lalaki. Dinner later? May late meeting ako. Malamig na tugon naman ni Damian. Then I'll wait. Sagot ni Vanessa, sabay ngiti. For you, always. Wala nang idinagdag si Damian. Tumalikod siya at tinawag si Marisa para sa quick debrief ng staff. Naiwan si Liza sa gilid. Tahimik na naglilinis ng mantel. Hapon sa likod ng bahay, habang pilit pinapakinggan ang mahuning Maya para kumalma, dumating si Damian. Na halos hindi niya narinig. Liza? Nagulat siya at agad na yumuko. Sir? Tungkol sa nangyari kanina. Huminto si Damian at parang may tinimbang. Mas maging maingat ka. Opo. Tugon niya. Mahigpit ang kapit sa nilalabang kamay na basahan. Sandali siyang tinignan ni Damian. Sa mga mata niya ay may bakas ng pagod. Hindi lamang sa katawan, kundi sa hindi maipaliwanag na bigat na kanina pa nakaupo sa kanyang dibdib. Kung may kailangan ka sa trabaho, sabihin mo kay Marisa. Huwag mong hayaan na maapektuhan ng kahit anong personal mo. Naintindihan ko po, sagot ni Liza. Salamat po. Tumango si Damian at tinalikuran siya. Ngunit paglayo niya, tsaka bahagyang lumalim ang kanyang panghinga. Sa kabila ng pagnanais manatiling malamig, hindi niya na maikaila sa sarili. May kirot sa tuwing nakikita niyang tahimik na kinakaya ni Liza ang mapanuyang mundo ni Vanessa. Sa servants' quarters, nadatnan ni Liza si Marisa na naghihintay ng tubig. Hoy! Bungad nito na may simpatsya sa tinig. Matapang ka, ha? Napangiti si Liza ng payapa. Hindi po. Natutulong pong tumikom. Kung ako sa'yo, tikom sa salita, tikom ka din sa iyak. Sabi ni Marisa sabay abot ng tuwalya. Pero bukas bangon ulit. Ganyan ang laban. Tumango si Liza. Tinikom nga ang mga luha. Pumikit siya sandali at inalala ang munting boses ni Joy. Babalik ka, Ate Liza, diba? Oo, bulong niya sa hangin. Babalik ako, Joy. Sa kabilang dulo naman ng mansyon, nakatayo si Damian sa veranda. Pinagmamasa ng pagkahulog ng araw. Naramdaman niya ang cellphone na nag-vibrate. Mensaheng galing kay Vanessa. Dinner? Miss you. Ibinulsa niya ang telepono at hindi sumagot. Sa halip, nagtagal ang tingin niya sa mga paso. Kung saan kanina patahimik na nagwawalis ang babaeng pilit niyang tinuturuan ng distansya. At doon niya kinilalang malinaw. Hindi man siya kumibo kanina, may hindi komportableng parte sa kanya na sumakit. Hindi dahil kay Vanessa,
kundi dahil sa malinaw na paglapastangan sa dignidad ng isang taong hindi sumasagot. Pero patuloy na naglilingkod. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon. Abala ang lahat ng kasambahay sa paglilinis ng malalaking chandelier at pag-aayos ng hardin para sa inaasahang mga bisita sa susunod na linggo. Si Liza, kahit ramdamang bigat ng ulo at pagkahilo, pinilit pa ring magtrabaho. Pinunasan niya ang mahabang mesa sa dining hall. Pinipigilan ng paulit-ulit na pag-ubo. "Liza, ayos ka lang ba?" Tanong ni Marisa na napansin ang pamumutla niya. "Oo ate, medyo puyat lang." Pilit na sagot ni Liza sabay ngiti. Ngunit nang yumuko siya para abutin ang basahan, bigla siyang napahawak sa gilid ng mesa. Uminit ang kanyang pakiramdam at halos mawala ng balanse. Eksakto namang dumaan si Damian, nakausap sa telepono, ngunit agad na natigil nang makita ang nangyari. "Liza!" Tawag niya na malamig pa rin ang tono pero may halong pagkabahala. Sir, pasensya na ho." Pilit pa rin ngumiti si Liza. "Tuloy ko na lang po." Hindi na siya nakatapos ng salita. Bigla siyang nawala ng lakas at muntik nang bumagsak. Agad naman siyang nasalo ni Damian. Mahigpit ngunit maingat ang pagkakayakap. "You're burning up," mariin niyang sabi. "Ano bang iniisip mo at pinilit mo pang magtrabaho?" Nagkatinginan silang dalawa. Ang mukha ni Damian kay Liza. Saglit na parang tumigil ang mundo. Ang mga mata ni Damian na laging malamig at puno ng duda, ngayon ay may bakas ng pag-aalala. Si Liza naman hindi alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dala ba ng lagnat o dahil sa presensya ng kanyang amo? Sir, kaya ko pa po." Mahina niyang sambit. Pilit bumabangon. Pero hindi siya pinakinggan ni Damian. "Hindi mo na kailangang magpanggap na malakas." Kinawayan niya ang isang kasambahay. "Marisa, ayusin mo na lang ang mesa. Ako nang bahala dito." Nagulat ang lahat. Hindi pang karaniwan na si Damian mismo ang mag-asikaso sa isang katulong. Ngunit hindi niya pinansin ang mga tingin nila. Maingat niyang inalalayan si Liza papunta sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Pagdating doon, marahan niyang pinaupo si Liza sa papag. Umikot siya sa paligid. Tila hindi sanay sa ganoong espasyo. Maliit ngunit payak ang silid. Isang lumang aparador, papag na may manipis na kutsyon at isang maliit na electric fan. "May gamot ka ba rito?" Tanong niya at malamig pa rin ang tono, ngunit hindi maitago ang pagkabalisa. Napailing si Liza. Wala po, sir. Baka mamaya, bibili na lang po ako." Napakunot ang noon ni Damian. "Mamaya? Kung hindi pa kita nakita kanina, baka bumagsak ka na. Dito ka lang." At bago pa siya makasagot, mabilis nang umalis si Damian. Hindi nagtagal, bumalik ito agad, dala ang isang supot mula sa butika. May paracetamol, thermometer, at kahit maliit na pack ng juice. Tahimik niyang inilapag ang mga ito sa mesa, tsaka iniabot kay Liza ang tubig at tableta. "Uminom ka," utos niya, ngunit may banayad na kaysa dati. Dahan-dahang kinuha ni Liza ang gamot. Habang umiinom, hindi niya maiwasang mapatingin kay Damian. Parang ibang anyo nito ngayon. Hindi ang malamig at mapanghusgang boss, kundi isang taong may kakayahang mag-alala. "Salamat po, sir." Mahina niyang sambit. Hindi siya agad sumagot. Sa alep ay kinuha ni Damian ang thermometer at iniabot sa kanya. "Check your temperature. Kung mataas pa rin, ipapahinga ka ta." Napangiti si Liza, bagamat mahina. "Hindi niyo na po dapat ginagawa ito, sir. Baka po isipin ng iba, naaabala ko kayo." "Hindi ko iniisip ang iniisip ng iba." Mabilis na tugon naman ni Damian. Diretso ang tingin sa kanya. "Ang iniisip ko ngayon, baka hindi ka na makatayo kung pababayaan mo ang sarili mo." Natigilan si Liza. Sanay siyang murahin, pagsabihan, insultuhin. Pero hindi sanay makarinig ng ganitong mga salita mula sa amo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may lambing sa boses ni Damian.
Ilang oras ang lumipas, pinilit ni Liza na bumangon at magtrabahong muli. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, naroon na si Damian, nakasandal sa pinto. "Where do you think you're going?" Malamig ang tanong, ngunit may halong pag-aalala sa mga mata. Sir, magtatrabaho na po ako. Hindi naman po ako pwedeng pabayaan ng mga gawain. Balik sa higaan." Putol ni Damian. "Hindi ko kailangan ng katulong na matapang, pero hihimatayin naman sa gitna ng trabaho. Kung ayaw mong palitan kita, sumunod ka." Napakagat ng labi si Liza, tsaka dahan-dahang bumalik sa papag. Umupo siya, tahimik, habang nakatingin sa sahig. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po intensyon na maging pabigat." Saglit namang natahimik si Damian. Sa halip na sumagot, iniabot niya ang juice. "Uminom ka. And rest. That's an order." Sa koridor, nadatnan ni Damian si Vanessa na papalapit. Dala ang bagong biniling designer bag. "Damian, kanina pa kita hinahanap. Bakit nandito ka sa..." Naputol siya na makita si Liza sa loob ng kwarto, nakahiga. "Wait, are you seriously babysitting your maid?" Sabay tawa ni Vanessa, puno ng panunuya. "Wow! Didn't know you had a soft spot." Matalim ang tingin ni Damian. "Vanessa, enough. This isn't your concern." Napakunot ang noo ni Vanessa. "Oh, pero concern ko kung ginagamit ka ng taong yan, Damian. Open your eyes. Maids like her, they cling. They act sick. They beg. Classic move." Pero hindi na siya sinagot ni Damian. Tumalikod siya at muling pumasok sa kwarto ni Liza. Iniwan niyang nakangiwi si Vanessa sa pasilyo. Halatang hindi sanay na binabaliwala. Sa loob, mahimbing lang natutulog si Liza. Pinagmasdan siya ni Damian sandali. Ang maputang pisngi, ang mahahabang pilik mata, at ang payapang hinga. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang init sa dibdib niya habang nakikita ito. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili, bakit pa ako nag-aalala sa isang katulong? At doon na nagsimula ang unang lamat sa malamig na pader ng kaniyang puso. Lumipas ang ilang araw, bumalik na si Liza sa normal na gawain matapos magpagaling. Ngunit sa kabila ng ngiti at maayos na kilos, ramdam niyang lalo lang lumalalim ang problema. Si Joy ay palaging inuubo, nangangailangan ng gamot at masustansyang pagkain. Ang sahod niya bilang katulong ay hindi na sapat at wala na rin siyang natitirang ipon. Gabi yon nang lumabas siya ng mansyon matapos ang trabaho. Bitbit ang maliit na petaka, tumungo siya sa eskinita papunta sa inuupahang kwarto. Bago umuwi, dumaan siya sa bahay ng isang kapitbahay, si Aling Dory. Kilala sa kanilang lugar na nagpapautang. "Liza!" bati ni Aling Dory. Nakasalampak sa harap ng bahay habang nagbibilang ng pera. "Bakit napaaga ka yata? Hindi ba't gabi ka lagi umuuwi?" Marahang yumuko si Liza. "Pasensya na po, Aling Dory. Kailangan ko lang sana humiram ulit. Kahit kaunti lang. Para kay Joy." Napabuntong hiningang matanda, sabay turo sa bangko. "Umupo ka nga muna. Alam mong hindi madaling magpautang ngayon. Lalo't hindi ka nakakabayad sa huli mong inutang." Nangilid ang luha ni Liza habang naglalapit ang mga palad. Alam ko po at babayaran ko po. Pangako, kailangan ko lang po talaga ni Joy ng gamot. Hindi ko siya kayang pabayaan." Matagal siyang tinitigan ni Aling Dory bago ibinaba ang hawak na pera. "Oo, sige. Etong huli na, ha? Magbayad ka sa sweldo mo. Hindi pwedeng ako na lang lagi ang sasalo." Agad na tumango si Liza. Halos maiyak sa pasasalamat. "Maraming salamat po, Aling Dory. Hindi ko po ito malilimutan." Ngunit hindi niya alam mula sa di kalayuan, may isang pares ng mata na nakamasid. Si Damian, nakatayo sa loob ng kanyang itim na kotse, nakaparada sa gilid ng kalsada.
Kanina pa niyang sinusundan si Liza mula nang makita niyang palihim itong lumabas ng mansyon. Hindi niya inasahan na sa ganitong klaseng lugar pala ito pumunta. Makipot na eskinita, pero mumunting bahay at mga taong tila sanay sa hirap ng buhay. Habang nakikita niya si Liza na lumalabas mula sa bahay ni Aling Dory, hawak ang isang maliit na supot ng gamot, lalong nagdilim ang kanyang mukha. So, this is where her money goes. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nasa kusina, napansin naman ni Damian ang kakaibang sigla ni Liza kahit halatang puyat. Tahimik itong nag-aayos sa mga plato. Pilit tinatago ang saya sa pagkakaroon ng gamot para kay Joy. Ngunit para kay Damian, iba ang nabasa niya. Liza, malamig ang tawag. Agad itong lumingon at yumuko. Opo, sir. Lumapit siya at nakasuksok ang kamay sa bulsa ng slacks. Napansin ko lang, madalas kang wala sa oras kapag lumalabas ka. Kagabi, nakita kitang may kausap na babae sa labas. Sino siya? Napatigil si Liza, kinabahan. Kapitbahay ko po. May inasikaso lang po ako. Don't lie to me. Malamig niyang putol. Tumalim ang mga mata. May utang ka, hindi ba? Ilang beses ka na bang humiram sa kanya? Nabigla si Liza. Hindi niya akalain na nakita siya ni Damian. Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Hindi makatingin sa amo. Sir, pasensya na po. Kailangan ko lang po talaga. May mahalaga lang po akong pinagkakagastosan. Pinagkakagastosan? Umigting ang panga ni Damian. Gatas? Gamot? O may ibang tao na pinapasan mo? Liza, wag mong isipin na hindi ko nakikita. Palagi kang balisa. Palaging may tinatago. At ngayon, nalaman ko pang nangungutang ka pa. Nanginginig ang tinig ni Liza. Sir, hindi ko po kayo niloloko. Wala po ako masamang intensyon. Gusto ko lang pong gampanan ang responsibilidad ko. Tahimik na tinitigan ni Damian ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagagalit. Dahil ba sa tingin niya ay niloloko siya? O dahil ayaw niyang makitang pinapahirapan ni Liza ang sarili niya sa ganitong paraan? Kinagabihan, hindi mapakali si Damian. Nasa kanyang opisina siya. Hawak ang isang baso ng alak. Ngunit ang iniisip ay hindi negosyo kundi ang imahe ni Liza. Nakikiusap, nakayuko at hawak ang mga palad para humiram ng pera. Why are you doing this, Liza? Bulong niya sa sarili. Ano ba talagang tinatago mo? Samantala, sa inuupahang kwarto, tahimik na pinapakain ni Liza si Joy ng kanin at sabaw. May gamot ka na, Joy. Huwag ka magkaalala. Gagaling ka na. Ngumiti naman ang bata. Mahina, ngunit puno ng pag-asa. Salamat, Ate Liza. At sa mga salitang yon, muling tumibay ang loob ni Liza. Hindi mahalaga kung gaano siyang mapahiya o mapagod. Basta't si Joy ay ligtas at malusog, handa siyang tiisin ang lahat. Ngunit sa dilim ng gabi sa loob ng kanyang sasakyan, muling naroon si Damian. Pinagmamasdan mula sa malayo ang maliit na bintana ng inuupahang kwarto. At doon nasaksihan niya si Liza na pinapakain ng batang babae. Nanlamig siya. Hindi pa niya kilala kung sino ang bata. Ngunit ramdam niyang doon nagsisimula ang kasagutang matagal niya nang hinahanap. Madaling araw, tahimik ang buong kalye maliban sa alingaw-ngaw ng malalayong tricycle at alingaw-ngaw ng aso. Nakaparada ang itim na sasakyan ni Damian sa kanto. Nakasindila ang hazard lights. Nakatitig siya sa maliit na bahay na inuupahan ni Liza. Ilang beses niya nang tinanong ang sarili kung bakit ba niya ginagawa ito. Isa siyang bilyonaryo. May mga board meeting at kontratang milyones ang halaga. Pero heto siya ngayon, nagtatago sa dilim. Sinusundan ang isang katulong. Huminga siya ng malalim, tsaka bumaba ng sasakyan. Maingat ang bawat takbang papalapit sa bintana. Nakabukas ito ng kaunti at mula roon ay sumilip siya.
Sa loob nakita niya si Liza, nakaupo sa papag. Yakap-yakap ang isang batang babae. Mga 4 o 5 taon ng edad. Payat, maputla, ngunit may inosenteng ngiti habang pinapakain ng lugaw. Dahan-dahan lang, Joy. Malambing na bulong ni Liza. Baka mabilaukan ka. Tumikim ang mahina ang bata, tsaka tumawa. Ate, ang sarap po. Napako naman si Damian sa kinatatayuan. Para bang may malamig na dumaloy sa kanyang ugat. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit nang makita ang mukha ng bata, may kumislot sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi niya alam kung bakit. Bakit parang pamilyar ang mga mata nito? Bulong niya sa isip. Nagpatuloy ang pagmamasid ni Damian. Nakita niya kung paanong pinunasan ni Liza ang bibig ng bata gamit ang maliliit na panyo. Kung paanong tinakpan nito ng kumot at hinaplos-haplos ang buhok hanggang sa makatulog. Sa bawat galaw ni Liza naroon ang pagod, ngunit mas malakas ang pagmamahal. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to, Joy. Bulong ni Liza habang nakatingin sa natutulog na bata. Pero hindi kita pababayaan. Kahit paisipin ng lahat na wala akong karapatan, basta nandito ka, lalaban ako. Hindi naman napigilan ni Damian ang paghigpit ng kanyang panga. Sanay siyang makarinig ng kasinungalingan, ng drama sa pera. Ngunit ang nakita niya ngayong gabi ay ibang-iba. Walang halong pagkukunwari. Isang babae, handang isakripisyo ang lahat para sa isang batang hindi pa niya lubos na kilala ang pinagmulan. Naglakad siya palayo. Bumalik sa kotse, ngunit hindi na nawala sa isip niya ang larawang iyon. Ang mukha ng bata, ang titig na tila sumasalamin ng isang pamilyar na alaala. Habang minamaneho niya pauwi ang sasakyan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Kaninong anak ang batang yon? At bakit ganito kalakas ang hatak niya sa akin? Kinabukasan sa mansyon, hindi mapakali si Damian. Sa kalagitnaan ng meeting kasama ang kanyang mga executives, bigla siyang natahimik habang nagpe-present ang isa sa kanila. Tumitig lang siya sa graph sa projector. Ngunit ang nasa isip ay ang mata ng bata kagabi. Sir Damian? Tanong ng isa sa mga managers. Nagising siya sa pag-iisip at mabilis na inayos ang sarili. Continue. Malamig niyang sagot. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya mapakali. Samantala si Liza naman ay halos hindi makatingin kay Damian nang magharap sila sa kusina. Para bang ramdam niya nang may kakaiba sa kilos nito. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Ngunit hindi niya alam na kagabi, nasaksihan na pala nito ang pinakamalaking sekreto ng kanyang buhay. Nang mahulog ang isang baso at madurog sa sahig, mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga peraso. Pasensya na po, sir. Nanginginig niyang sabi. Ngunit imbes na pagalitan, pinanood lang siya ni Damian. Matalim ang titig. Liza, aniyan sa mababang boses. Kung may tinatago ka man, huwag mo hintayin na ako mismo makadiskubre. Dahil kapag nangyari yon, hindi kita basta-basta mapapatawad. Napayuko si Liza. Nangilid ang luha. O, wala naman po ako masamang intensyon, sir. Mahina niyang sagot. Tumalikod si Damian, ngunit habang umaalis, muli niyang nasilayan sa isipan ang inosenteng mukha ng batang natutulog kagabi. At sa loob ng kanyang puso, may kumikirot na damdamin na pilit niyang itinatanggi. Takot, galit, at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na alamin ang buong katotohanan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Noemi Rodenwald from Germany,
Rose Fan from My San Valenzuela City, at Maria Medi Maguhin from Langgam, San Pedro, Laguna. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nang gabing iyon, muling nakatulala si Damian sa veranda ng kanyang mansyon. Hawak ang baso ng alak. Sino ba talagang batang yan? Bulong niya. At bakit parang konektado siya sa akin? Malakas ang ulan ng gabing iyon. Yung tipong kumakabog ang bubong at nagbubuga ng putik ang kanal. Nakayakap si Joy kay Liza habang nasa loob sila ng tricycle. Nilalagnat ang bata, mainit ang pisngi at namamasa ang buhok sa pawis. Ate, ang sakit po ng ulo ko. Mahina at paos na bulong ni Joy. Huwag ka mag-alala, Joy, nandito lang ako. Sagot ni Liza, pilit na pinapakalma ang boses habang kinukuskos ang likod ng bata. Sa pitaka niya, 2 barya na lang ang laman. Kulang pa para sa nebulizer na nireseta ng barangay clinic. At ngayong gabi, wala siyang makakapag-alaga. Bigla ang umuwi sa probinsya ang pinsan niyang si Rona dahil inatakas sa puso ang kanilang lola. Kuya, sa kabilang kanto lang po, sabi ni Liza sa driver. Pasok po kami sa gate sa likod. Ma'am, may ulan no? Baka may bantay? Sagot ng driver. May kakilala ako. Sagot niya sabay abot ng huling barya. Pagbaba, tumakbo si Liza papunta sa service gate ng mansyon. Bitbit si Joy na nakabalot sa kumot. Sumalubong sa kanila ang ilaw ng flashlight. Liza? Si Mang Ben, ang matagal ng gwardya. Bakit andito ka? At sino yung batang kasama mo? Gabing-gabi na. Pasensya na po, Mang Ben, wala pong magbabantay kay Joy. Nilalagnat pa. Huwag na po sanang ipaalam kahit kanino. Dito lang kami sa laundry room. Bukas maaga kaming aalis. Pakiusap ni Liza. Halos maglupasay sa kaba. Tiningnan naman ni Mang Ben ang nanginginig na bata. Tsaka ang mata ni Liza na nabubugto. Oh sige, dyan kayo sa likod dumaan. Bilisan mo bago may makakita. Salamat po, salamat talaga. Halos maiyak si Liza sa pasasalamat. Sa loob ng laundry room, amoy sabon at bagong plansyang uniforme. Inilapag ni Liza si Joy sa maayos na nakasalansan na kumot sa gilid. Kumuha siya ng maligamgam na tubig sa dispenser at pinunasan ang noo ng bata. Kagyat niyang sinilid ang mahihinang ubo nito sa braso. Parang gusto niyang saluhin ang kada piga ng dibdib. Joy, hinga ng dahan-dahan ha. Parating ng gamot mo. Bulong niya. Nagbuhol-buhol siya ng panyo at nilubog sa malamig na tubig. Pinantapal sa leeg ng bata. Masarap po ang lamig, ate. Mahinang ngiti ni Joy. Sige, ganyan lang, sandali lang. Kumatok naman si Marisa sa pinto, ay hawak na supot. Liza, narinig ko kay Mang Ben. Heto, may paracetamol ako, tsaka kaunting sabaw galing sa kusina. Bilisan mo lang. At Liza, mag-ingat ka ha? Nagro-ronda si Sir. Mukhang hindi makatulog. Napasinghap si Liza. Naku ate, salamat. Hindi ko pwedeng ipakita to kay Sir. Tama, pero kung sakali, bahala na. Sagot ni Marisa. Sabay pikit at buntong hininga. Sige, bantayan mo na yan. Pag-alis ni Marisa, pinainom ni Liza si Joy ng gamot at kaunting lugaw. Kumalma ang ubo, ngunit nanatiling mainit ang pisngi. Ate Liza, dito ba tayo titira? Inosenteng tanong ng bata. Naku, hindi Joy. Dito lang muna tayo magpapahinga. Bukas uuwi na tayo. Sagot niya. Iniunat ang sariling uniforme para gawing kumot pa sa bata. Sa kabilang dulo ng mansyon, tahimik na nagbukas ang pinto ng veranda. Lumabas si Damian, hawak ang tasa ng kape at payong ng ulap ang noo. Hindi siya dinadalaw ng antok.
Hindi mula ng gabing nasilayan niya ang bata at inuupahang kwarto ni Liza. Pabalik-balik sa isip niya ang larawang iyon. Ngayong gabi may kakaiba pa. Parang humahaplos sa hangin ng mahina at pamilyar na alingaw-ngaw ng ubo. Binagtas si Damian ng pasilyo. Sa bawat hakbang, bumabaon sa kanyang katahimikan ng bahay. Ngunit sa ilalim nito ay parang may liwanag na umaakay sa kanya. Papuntang laundry room. Pagdating niya sa likod, napansin niyang nakaawang ang ilaw sa laundry. Maingat niyang binuksan ang pinto. Dahan-dahang lumitaw sa paningin niya si Liza. Nakaluhod sa tabi ng isang munting katawan na nakabalot sa kumot. Para siyang tinamaan ng kidlat. Mabilis na tumama sa kanyang amoy ng sabon. Ang pinong singaw ng dugaw. Ang init ng isang presensyang hindi dapat naroon. Liza? Malamig ang boses, pero nanggaling sa napakalalim na hukay ng dibdib. Napalingon si Liza, parang nadulas ang kaluluwa sa gulat. Sir Damian? Agad siyang tumayo. Parang gustong takpan ng katawan ng bata. Pasensya na po. Pasensya na po. Wala po kasi magbabantay sa kanya. Ngayong gabi lang naman po. Bukas aalis rin kami, pangako. Humarap si Damian. Dahan-dahang lumakad papasok. Walang salita. Nakatitig sa munting umbok sa kumot. Umalo ng paghinga ng bata. Mahinang ubo. Tsaka ngumiti habang pumikit. Nilalagnat siya. Mahina ngunit mariin na sabi ni Damian. Opo, sir. Halos pabulong ni Liza. Wala po kasi siyang kasama. Hindi ko po siya kayang iwan. Bakit mo naman dito dinala? Tanong ni Damian. Pero ang boses ay kalmado ngunit may halong galit. Parang padero na humuhugot ng pasensya. Dito na lang po muna kasi sana. Ayoko naman pong... Hindi pa natapos ni Liza ang paliwanag, ngunit dahan-dahang lumuhod si Damian sa gilid ng kumot at bago pa man mapigilan ni Liza, bahagyan niyang iniangat ang tela. Sumilip ang mukha ni Joy. Payat, maputla, may munting hiwa sa kilay na tila dating galos. At matapos ang isang tibok ng puso, sumunod ang isa pang mas malakas. Parang kumunot ang oras. Nagtagpo ang mga mata ng bata at ni Damian. Hello? Mahina't antok na bulong ni Joy. Halos peraso ng hangin lang. Ikaw po ba si Kuya sa garden? Naalala niya marahil ang isang iglap. Isang beses na nasilayan nilang anino ni Damian mula sa veranda. O baka guni-guni lang ng batang kinakalingan ni Liza sa mga kwento. Hindi nakasagot si Damian. Umahon sa alaala niya ang isang lumang litrato. Isang munting mukha sa isang frame sa study ng kanyang yumaong ina. Hindi niya mahuli kung bakit. Pero sa kabila ng lagnat, naroon sa mga mata ng bata ang isang pamilyar na guhit ng liwanag sa dilim. Isang ritmo sa ngiti. Isang kanto ng pisngi. Isang kumikindat na dimple tuwing sumusulya. Nanlamig ang kanyang kamay. Para siyang hinihila ng alon paatras. Sir? Basag na boses ni Liza, halos magmakaawa. Sorry po, ako na pong bahala. Ako pong maglilinis. Aalisin po kami agad kapag... Huwag kang gagalaw. Putol ni Damian. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Hindi sa galit, kundi sa sindak na may halong pagkilala. Parang nadikitan ng magnet ang loob ng dibdib niya. Kinuha ni Damian ang pulso ni Joy. Marahan. Mabilis ang tibok. May lagnat talaga. Tumayo siya. Magdala ka ng tuwalya, Liza. Basain mo. Pigain. Ilagay sa noo. Mang Ben? Sigaw niya sa pinto. Kumalabog ng yabag si Mang Ben. Sir, tawagin mo si Dr. Reyes. Sabihin mong pumarito siya sa mansyon. Emergency. Kaagad, sir. Umalis ang gwardya. Nagmadali si Liza at napakapit sa gilid ng washing table. Halatang nanginginig. Sir, hindi niyo na po kailangang storbohin si Doc. Mawawala rin po ang lagnat kapag... Hindi ako nakikipagtawaran dito, Liza. Malamig ngunit tiyak na pahayag. Bata yan. Saglit na katahimikan. Sumikdo ang ulan sa bubong.
parang paliwanag ng langit. Maingat na inayos si Damian ang kumot ni Joy. Anong pangalan niya? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Joy po, sagot ni Liza. Kinukurot ang laylayan ng uniforme para pigilan ng panginginig. Joy lang. Joy. Ulit pa ni Damian, para bang sinusukat ang bigat ng tinig. Ilang taon siya? 5, sagot ni Liza. Turning 6. Tumango naman si Damian. Nanunukat ang tinig. San mo nakuha? Naputo lang tanong niya. Hindi pa iyon ang oras. Hindi pa niya alam kung bakit nanginginig ang loob niya sa bawat salitang lumalabas. Sumulpat naman si Marisa. May dalang maliit na electric fan at tuyong tuwalya. Sir, eto po. Salamat. Maikling tugon ni Damian. Inilapit niya ang fan sa paanan ni Joy, tsaka siya tumayo at tumingin kay Liza. Dito na muna kayo. Nagkatinginan sila. Isang kisap na puno ng libong tanong. At sa mismong kisap na iyon, napagtanto ni Liza, iba ang lamig sa mga mata ni Damian ngayong gabi. Hindi iyan galit. Iyon ay pagkabiglang may hinahanap. May tinutugmang peraso. Umugong ang makina ng sasakyan sa driveway. Dumating na si Dr. Reyes. Nasaan ang pasyente? Dito. Tinutukan ni Damian ang laundry room. Sumilip ang doktor. Tiningnan ang lalamunan at bagaan ni Joy. Pinakinggan niyon sa stethoscope. Mukhang viral fever, may bronchospasm, pero hindi emergency level hospital. Kaya pa sa bahay. Nebulize, hydrate, bantayan ang paghinga at ipahinga. Iiwan ko ang gamit, i-monitor niyo ang temperature. Tawagan niyo ako kung lumampas ng 39.5. Salamat, Doc. Mabilis sa tugon naman ni Damian. Ako nang bahala sa kailangan. Lumabas ang doktor. Naiwan si Liza at Damian sa kamao ng katahimikan. Humikab ang hangin. Tumahimik ang ulan na parang napagod. Tumingin muli si Damian sa bata. May kung anong presang hindi niya matatalikuran. Sir, salamat. Pabulong ni Liza. Halos walang boses. Dahan-dahang humarap si Damian sa kanya. Ang panga niya ay nakadiin. Pero ang mga mata ay ibang-iba. Tila uhaw sa paliwanag. Liza, binitawan niya ang pangalan na parang pasimula ng paghuhukom. Bukas, mag-uusap tayo. Hindi niya na naidugtong ang tanong. Hindi pa. Sapat na ang pagkakasilay na iyon upang pagpiyastahan ng damdamin niyang pinilit niyang gawing yelo sa maraming taon. Habang pinagmamasta nila si Joy na unti-unting bumabagal ang paghinga, may nabuksang pinto sa loob ni Damian. Isang pinto na matagal niya nang pinakuan ng rehas. At sa likod niyon, may gumagalaw na anino na may hawak na salamin. Ang anyo ng isang batang hindi niya kalala. Ngunit parang dugo niya ang dumadaloy. At nanlamig siya. Sa polang takot ng pag-asa. Ng tanong na sasabog kinabukasan. Madaling araw, halos hindi nakatulog si Liza. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa laundry room. Hawak ang malamig na kamay ni Joy. Kahit bumaba na ang lagnat dahil sa gamot at nebulizer, nanatiling mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang araw na ito. Alam niyang nakita na ni Damian ang bata kagabi at hindi niya na maitatago pa. Nagising si Joy, humihikab at nakangiti. Ate Liza, ang ganda ng bahay, parang palasyo. Ngumiti naman si Liza, pinilit maging masigla. Oo, pero pansamantala lang tayo dito. Pag magaling ka na, uuwi na tayo. Ngunit bago pa niya maituloy, bumukas ang pinto. Naroon si Damian, nakasuot ng simpleng itim na polo. Seryoso ang mukha. Tumigil siya sa bungad ng pinto. Tinitigan muna ang bata bago ibinaling ang tingin kay Liza. Mag-usap tayo. Malamig ngunit mariing wika niya. Kinabahan naman si Liza. Sir? Hindi niya pinansin ang pag-aalinlangan ng dalaga. Lumapit siya. Nakatayo sa tapat ni Liza
at ng bata. Kaninong anak yan? Diretsong tanong, walang pasakalye. Nanlaki naman ang mga mata ni Liza. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Saglit siyang napatingin kay Joy na tahimik namang nakikinig. Tsaka mabilis na yumuko. Sir, pasensya na po pero hindi yun na kailangang malaman. Basta, anak ko siya. Umigting ang panga ni Damian. Anak mo? Ulit niya, puno ng pagdududa. Liza, wag mo nga akong gawing tanga. Alam kong may hindi ka sinasabi. Nagpumilit ng umiti si Liza, bagamat nanginginig ang labi. Oo, anak ko siya. Wala nang iba. Ako lang po magpapasan sa kanya. At tuluyan ang tumulo ang luha niya. Naiwan naman si Damian nakatitig sa kanya. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniig ng galit. Bakit kailangan pang magsinungaling ni Liza? Ngunit nang makita niya ang mga matang puno ng takot at determinasyon, hindi niya malaman kung alin ang mas nangingibabaw. Ang galit ba o ang kakaibang damdamin na kumukurot sa puso niya? Lumabas si Damian sa laundry room, mariing isinara ang pinto. Doon siya dumiretso sa veranda at malakas na ibinagsak ang baso ng tubig sa mesa. Hindi niya maipaliwanag ang bugso ng damdamin. Bakit ba ako nagagalit? Dahil ba nagsinungaling siya? O dahil natatakot ako, tamang iniisip ko na may koneksyon ng batang yan sa akin? Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid ng hardin. Ang lamig ng hangin, ngunit mas malamig ang kaguluhang bumabalot sa kanyang dibdib. Samantala si Liza naman ay nakaluhod sa tabi ni Joy. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. Pasensya ka na, Joy. Pasensya ka na kung nadamay ka sa lahat ng to. Pero hindi kita ipapaubaya. Ako na ang nanay mo. Ngunit habang sinasabi niya ito, alam niya namang hindi totoo iyon. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ang sandali ng pagbubunyag. Kinagabihan dumating si Vanessa dalang mga regalo. Damian! Masiglang bati niya sa bayakap. I heard na may bata raw dito. Totoo ba yon? Ang cute. Baka anak ng isa sa mga maid mo. Tumalim ang tingin ni Damian. Wala nang kinalaman sa iyo yon, Vanessa. Oh, come on. Ngisi nito sabay tingin kay Liza na papalabas na ng kusina. Ayun pala si Liza. Alam ko na. Damian, careful. Mga ganitong babae, ginagamit ang mga anak para makakuha ng simpatiya. Napahinto si Liza. Nanginginig ang kamay na may dalang tray. Napayuko siya, pinipigilan ng luha. Vanessa, mariin ang boses si Damian. Huwag mong pakikialaman ang bagay na hindi mo alam. Nagulat si Vanessa, bahagyang napatigil. Wow! You're actually defending her now? Interesting. Hindi na sumagot si Damian. Pero sa loob-loob niya, lalong nag-apoy ang damdamin. Lalo siyang naiinis sa pag-iwas ni Liza. Ngunit lalo lang niyang hindi matanggap ang panlilibak ng iba sa kanya. Muling lumapit si Damian kay Liza ng gabing iyon. Sa pasilyo habang nag-aayos ito ng mga kortina. Liza, aniya sa mababang boses. Last chance. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang batang yon? Umiwas si Liza. Umiwas ng tingin. Anak ko siya. Wala na kayong dapat itanong pa. Nanginginig ang kamao ni Damian. Gusto niyang ipilit. Gusto niyang igiit ang lahat ng tanong na sumisigaw sa kanyang isip. Ngunit nang makita niyang luha sa pisngi ni Liza, tila may pader na pumigil sa kanya. Nanahimik siya, tsaka lumayo. Ngunit habang papalayo, ramdam niyang mas lalo siyang naguguluhan. Ang bawat pagsisinungaling ni Liza ay tila mas nagpapainit ng kanyang damdamin. Mas pinapabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa ines, kundi dahil sa kakaibang takot na baka may mas malaking katotohanang nakatago.
At sa gabing iyon, malinaw kay Damian. Hindi na siya titigil hanggang hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Matapos ang gabing iyon, hindi na nawala sa isipan ni Damian ang bata. Sa bawat oras na mag-isa siya sa kotse, sa boardroom o kahit sa opisina niya sa mansyon, laging bumabalik ang larawang nakita niya. Ang payat na bata, nakahiga sa kumot. At ang tinig nitong mahina ngunit puno ng inosenteng tiwala. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin sa kanyang opisina. Bakit parang may koneksyon ako sa batang yun? Kinabukasan habang nag-aalmusal, napansin niya si Liza na tahimik na naglalagay ng juice sa kanyang baso. Bihira siyang tumingin sa mga kasambahay kapag abala. Pero ngayong araw, hindi niya maiwasang mapansin ang pamamaga ng mga mata nito, tila galing sa iyakan. Liza! Malamig yung tawag. Napalingon agad si Liza. Halos mabitawan ng pitsyel. Opo, sir. Tinitigan siya ni Damian. Saglit na nag-atubili bago muling nagsalita. Kumain ka na ba? Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi niya inaasahan ang tanong. Opo sir, salamat po. Tumangulang si Damian. Pero sa loob-loob niya, hindi siya kumbinsido. Sanay siyang makakita ng taong nagtatago ng totoo. At si Liza, kahit anong pilit, nakasulat sa mukha niya ang pagod at sakripisyo. Sa mga sumunod na araw, hindi niya na maiwasang mahuli ang sarili na nakamasid kay Liza. Habang nagniligpit ito ng mesa, habang nag-aayos ng kortina, habang pinapagalitan ni Vanessa o pinupuna ng ilang bisita, lagi niyang nakikita ang tahimik na pagtitiis nito. At sa bawat pagkakataon, unti-unting may natutunaw sa malamig niyang puso. Isang tanghali, habang abala si Damian sa pagbabasa ng diaryo sa veranda, biglang natapilok si Liza sa pagdadala ng tray ng kape. Bumagsak ang isang tasa. Kumalat ang kape sa sahig. Pasensya na po, sir. Tarantang sabi ni Liza. Agad na lumuhod at pinulot ang peraso ng baso. Tumayo si Damian. Lalapit na sana para pagalitan siya, ngunit napansin niyang nasugatan ng daliri ni Liza sa nabasag na tasa. Dumaloy ang dugo at bigla siyang nakaramdam ng kurot sa dibdib. Liza, tama na, utos niya. Sabay dampot ng panyo sa bulsa at marahas ngunit maingat na hinawakan ang kamay nito. Mas importanteng sugat mo kaysa sa tasa. Nagulat naman si Liza. Hindi siya makapaniwala sa inaasikaso siya mismo ng kanyang amo. Sir, ako na po. Huwag niyo na pong abalahin ang sarili ninyo. Huwag kang makulit. First aid muna bago lahat. Madiin niyang sabi. Inilabas niya ang maliit na kit mula sa side table at nilinis ang sugat. Tahimik lamang si Liza. Nanginginig ang dibdib sa hindi maipaliwanag na damdamin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis niyang iniwas ang tingin. Ramdam niya ang init ng pisngi. Parang nagbabaga. Salamat po, sir. Mahina niyang sambit. Hindi naman sumagot si Damian. Sa halip, tumalikod siya. Itinago ang panyo na may dugo at tahimik na umupo muli. Ngunit sa loob niya, malinaw ang katotohanan. Hindi niya na maikakaila ang pag-aalala. Ilang araw pang lumipas at mas lalong naging halata ang unti-unting pagbabago ni Damian. Kapag abala si Liza sa paglilinis ng hardin, madalas niya itong abutan ng malamig na tubig. Kapag tanghali naman at walang oras itong kumakain, lihim niyang inuutusan si Marisa na dala nito ng pagkain. Isang gabi, nadatnan niya si Liza na nagbubuhat ng mabibigat na kahon ng grocery sa kusina. Liza, ibaba mo yan. Malamig yung sabi. Sir, kaya ko po. Hindi mo kailangang ipilit lahat. May mga tao para dyan. Mariin niyang sagot. Sabay dampot ng kahon mula sa kanyang kamay. Ikaw, magpahinga ka na. Muling nag-init ang pisngi ni Liza at mabilis siyang tumango. Opo sir, salamat po. Habang lumalayo si Damian, bahagyang napangiti siya sa sarili. Ano ba nangyayari sa akin? Ngunit hindi lang siya ang nakapansin.
Isang hapon, habang nag-aayos si Liza ng bulaklak sa receiving area, napadaan si Vanessa. Napansin nito ang kakaibang titig ni Damian sa katulong. Nakatitig ito ng matagal, tila may iniisip na malalim. Interesting. Bulong ni Vanessa sa sarili, sabay masamang ngumiti. So, this is where your heart is softening, Damian. Kinagabihan sa dining hall, halos magtagpong muli ang mga mata ni na Damian at Liza. Sa bawat sulyap, may kabat-init na bumabalot. Si Liza, bagamat nahihiya, hindi maiwasang mapangiti ng bahagya kapag nahuhuli niya ang nakatingin ng amo sa kanya. At sa pusong matagal nang binabalot ng yelo, nagsimulang umusbong ang init. Ang init na hindi mawari ni Damian kung pagmamahal ba o pangamba. Mainit ang hapon sa mansyon. Abala ang lahat ng kasambahay sa paglilinis ng malaking hall para sa maliit na pagtitipon na inorganisa ni Vanessa. Siya ang nagpilit kay Damian na mag-host ng cocktail gathering para raw makilala ng mga kaibigan niya ang future husband material na si Damian. Habang nagsasabit ng mga dekorasyon sina Marisa at Liza, naroon si Vanessa, naka-cross arms at nakamasid. Para siyang reyna na nag-o-audit sa bawat kilos ng mga tauhan. Straighten the flowers, utos niya. And you, turo niya kay Liza. Huwag mong hawakan ng mga baso ng ganyan. Baka mamaya may fingerprint na naman. Tahimik lang na tumango si Liza. Sanay na siya sa ganitong pamumuna. Ngunit sa loob niya, mas nangingibabaw ang kaba. Dahil kagabi, muntik nang mahuli ni Damian na halos bumigay siya sa pag-iyak matapos nitong muling tanungin ng tungkol kay Joy. Habang abala si Liza sa pag-aayos ng kainan, dumating si Joy ng pinsan ni Rona na kagabi lang ay bumalik mula probinsya. Mahina pa rin ang bata, kaya't dinala ni Rona sa mansyon upang maiwan kay Liza sandali. Pasensya na, Liza, bulong ni Rona. Kailangan kong pumasok sa trabaho, wala akong ibang mapag-iwanan. Nataranta si Liza. Rona, bawal dito ang bata, baka makita ni Sir. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumikim si Vanessa mula sa likuran. Nakataas ang kilay at ang pulang lipstick ay halos nagningning sa tuwa. Well, look what we have here. Nang makita ni Vanessa si Joy na nakahawak sa palda ni Liza, kumislap ang kanyang mga mata. So, this is your big secret? No wonder you've been so needy. Mabilis na hinila ni Liza si Joy papalayo. Ma'am, hindi po itong iniisip ninyo. Pero agad na inilabas ni Vanessa ang cellphone niya at kinuna ng litrato ang bata. Smile for the camera, sweetheart. Damian needs to see this. Nanginginig naman si Liza. Halos maiyak. Ma'am, huwag niyo bang ipakita? Ngunit wala na siyang nagawa. Sa pagbabalik ni Damian mula sa garden, sinalubong siya ng tinig ni Vanessa. Damian! Malakas at matamis ang tawag, pero puno ng lasa ng mga mata. Do you know what your precious little maid has been hiding? Lumapit siya at hawak-hawak ang cellphone na itinuro ni Joy, na nakatago sa likod ng palda ni Liza. She has a child. And guess what? She's been borrowing money from you. Asking for advances para lang suportahan tong batang to. Tell me, Damian, sino ngayon ang ginagamit? Nanahimik ang buong hall. Maging ang ibang kasambahay ay natigilan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Damian, naghihintay na magiging reaksyon. Nanlamig ang katawan ni Liza. Iumuko siya. Mahigpit na niyakap si Joy na nagtatago sa kanyang palda. Sir, pasensya na po. Ngunit imbes na galit, iba ang naging reaksyon ni Damian. Tumitig siya kay Vanessa. Malamig ang mata. And so what? Nabigla si Vanessa. What, Damian? She's obviously using you. She's just a maid with a baggage. She'll drag you down. Tumayo ng tuwid si Damian. Mabigat ang presensya. Vanessa, enough. Kung iniisip mo na kaya kong paikutin ng isang katulong ang buhay ko, mas mababa pa lang tingin mo sa akin kesa sa akala ko. Hindi na makapagsalita si Vanessa. Lumapit si Damian kay Liza at tumingin sa bata. Kung ito man ang tinatago niya, it's her choice.
Wala kang karapatang gamitin ito para ipahiya siya. Nagsimulang manginig ang tinig ni Vanessa. Damian, you're defending her? You'd rather side with a maid than me? Tinitigan siya ni Damian. Malamig at walang alinlangan. Kung ang ibig mong sabihin ng side with her ay hindi siya pahiyain sa harap ng lahat, then yes, I'll defend her. Sa unang pagkakataon, hindi nakapagsalita si Vanessa. Nakatitig siya kay Damian. Ngunit ang mga kaibigan niyang dumalo ay nagsimulang magbulungan. Halatang hindi natuwa sa kanyang ginawa. Lumayo si Damian. Iniwan si Vanessa na pulang-pula sa hiya. Paglapit niya kay Liza, dahan-dahan niyang tinapik ang balikat nito. Go, dalhin mo muna ang bata sa kwarto. Hindi ko hahayaan na maulit ito. Napatitig si Liza sa kanya, mangiyak-ngiyak. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Damian. Sir, salamat po. Sa sandaling iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nahihiya si Liza. Ngunit ramdam niya ang may kakaibang init at katiyakan sa tinig ng kanyang amo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na iyon. Tahimik ang mansyon. Kinabukasan matapos ang iskandalong inumpisahan ni Vanessa, sa halip na malamig na tensyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang lahat ng kasambahay ay parang huminga ng maluwag. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nilang pinagtanggol ni Damian si Liza. Ngunit para kay Liza, hindi iyon dahilan para magpakakampante. Habang pinapakain si Joy sa maliit na sulok ng kusina, patuloy ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit niya ako pinagtanggol? Hindi ba't siya rin ang palaging nagdududa sa akin? Habang nag-aayos ng papeles si Damian sa opisina, naabutan niya si Liza na kumakatok. Dala ang tray ng kape at biskwit. Dati, hindi niya binibigyan ng tingin ang ganitong eksena. Isang simpleng maid na nag-aabot ng merienda. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Pasok, malamig ang sabi pero nang makita niyang nanginginig ang kamay ni Liza, bahagyang lumambot ang tinig. Ilapag mo na lang dito. Maingat na inilapag ni Liza ang tray sa mesa. Nang bumalik siya para aalis na sana, biglang nagsalita si Damian. Kumain ka na ba? Napatigil si Liza. Nanlaki ang mga mata. Sir? Tumingin si Damian bala sa kanyang papeles. Kumain ka na ba? Ulit niya. Tila walang emosyon pero malinaw ang kalinga sa tinig. Bahagyang namula si Liza. Yumuko. Opo sir, busog na po ako. Good, sagot niya. Tsaka muling ibinalik ang tingin sa mga papeles. Ngunit hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti. Ngiti na hindi karaniwang lumalabas sa malamig niyang mukha. Ilang araw ang lumipas. Mas lalong nahahalata ang pagbabago. Isang gabi natatnan ni Damian si Liza sa garden. Nagdidilig ng mga halaman. Tahimik siyang lumapit. May hawak na bote ng malamig na tubig. Here, maikling sabi sabay abot ng bote. Nagulat naman si Liza pero agad na kinuha. Salamat po sir. Tahimik silang nagkatinginan. Ramdam ni Damian ang init sa kanyang dibdib habang nakikita ang ngiti ni Liza. Payak, totoo, walang halong pagkukunwari. Minsan naman habang kumakain sa hapag, biglang dumating si Joy mula sa kusina. Kumapit sa palda ni Liza. Halatang nagtatago ito sa hiya. Joy, bulong ni Liza. Huwag dito, baka... Ngunit laking gulat niya nang biglang ilapit ni Damian ng isang plato ng pritong manok sa bata. Kumain ka. Aniya na malamig pa rin ang tono, ngunit may lambing sa kilos. Sir, hindi po kailangan. Pipigil sana si Liza. Ngunit marahan lang na tinapunan siya ni Damian ng tingin. I insist. Kinuha ni Joy ang manok. Ngumiti at mahina pa nagsabing, salamat po. At doon nakita ni Liza ang hindi pa niya nakikita noon. Ang bahagyang pagngiti ni Damian. Totoo at hindi sapilitan. Habang lumalalim ang mga araw, nagkaroon sila ng mga munting sandali ng pagkakaunawaan. Sa kusina, minsang nagkasabay silang magugas ng pinggan dahil naubusan ng staff.
Napatawa na lang si Liza nang hindi sinasadyang mabasa ni Damian ng tubig ang kanyang polo. Pasensya na sir. Halos hindi naman makapaniwala si Liza nang marinig ang bilyonaryo na mahina ring tumawa. Sa veranda habang umuulan, nag-abot sila ng mainit na tsaa. Hindi nila kinailangang magsalita, ngunit ang mga mata nila ay nagtagpo at pareho silang napatigil sa kakaibang pakiramdam. Sa hallway naman, minsang nagtagpo sila. Parehong may bitbit na gamit. Allow me, sabi ni Damian sabay kuha ng dala ni Liza. Napalapit ang kanilang mga kamay. At mabilis na umatras si Liza at nanginginig ang dibdib. Ngunit may mga pagkakataon din nahuhuli ni Damian ang mga ngiti ni Liza. Yung tipong hindi para sa kanya, kundi para sa bata. At doon siya mas lalong natutunaw. Isang gabi, habang nakatayo siya sa itaas ng hagdan, pinagmasdan niya sina Liza at Joy na magkasamang nagdarasal bago matulog. Pinikit ni Joy ang mga mata at mahigpit na humawak sa kamay ni Liza. Salamat po sa lahat. Mahal na mahal kita. Naluha si Liza at niyakap ang bata. Mahal na mahal din kita, Joy. At sa dilim ng hallway, mahigpit na kumapit si Damian sa barandilya. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na ang isang pusong binabalot ng yelo sa loob ng maraming taon. Unti-unti na itong natutunaw. Ngunit sa loob-loob niya may tanong na hindi mawala. Bakit ganito ang nararamdaman ko? At bakit hindi ko kayang palampasin na hindi ko malaman ang totoo? Habang nakatingin siya sa dalawang nilalang sa ibaba, isang batang hindi niya maintindihan kung bakit napakapamilyar at isang babaeng pilit niyang binabaliwala, ngunit unti-unti nang sumasakop sa kanyang puso. Isang bagay ang malinaw, hindi niya na kayang magpanggap na wala siyang nararamdaman. Kinaumagahan, mabigat na ang ulap sa kalangitan, sumasabog ang kulog, at ang hangin naman ay tila nagbabadya ng matinding unos. Abala si Damian sa pag-aasikaso ng mga tawag mula sa kanyang opisina nang biglang mapansin na hindi pa bumabalik si Liza mula sa palengke. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi mapakali si Damian. Bakit ang tagal niya? Bulong ng isip niya. Sa kabila ng pagtatangka niyang manatiling kalmado, hindi siya mapalagay, kaya't sumakay siya sa kanyang itim na SUV at tinahak ang daan patungong bayan. Sa kabilang banda, si Liza ay nasa waiting shed, nanginginig sa lamig. Bumaha na ang daan at halos walang masakyang tricycle. Basang-basa ang kanyang katawan. Iyakap ang dalawang supot ng grocery para kay Joy. Nag-aalala siya dahil baka nag-aantay na ang bata sa kanilang inuupahan. Biglang huminto sa kanyang harapan ang SUV ni Damian. Bumukas ang bintana at lumabas ang malamig ngunit mariing tinig na to. Garen, nagbabad ang ulan sa kasada. Halos hindi na makita ang daan sa kapal ng buhos. Habang nasa SUV, pilit na hinahawi ni Damian ang windshield wiper. Pero lalo pang lumabong paningin dahil sa lumubog na kalsada. Sir, delikado po, baka po mas lalo tayong lumubog. Bulong ni Liza. Nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Tumingin naman si Damian sa paligid. Hinigpitan ng manibela. At saka may nakitang maliit na gusali na may nakasabit na ilaw. Isang simpleng inn sa gilid ng highway. We'll stay there, mariin niyang sabi. Huminto siya sa harap ng inn. Mabilis na binuksan ang payong at inalalayan si Liza papasok. Basang-basa silang pareho, nanginginig sa lamig. Pagpasok, sinalubong sila ng may-ari. Sir, ma'am, isang kwarto na lang po ang bakante. Gusto niyo po bang kumuha? We'll take it. Walang alinlangan na sagot ni Damian tsaka naglabas ng pera. Sa loob ng maliit na kwarto naroon ang isang kama, isang upuan at mahinang ilaw mula sa lampshade. Basang-basa ang buhok ni Liza kaya't binigyan siya ni Damian ng tuwalya mula sa inn. Magsuot ka ng tuyo, mariin niyang sabi. Baka magkasakit ka. Sir, paano po si Joy? Naiwan siya kay Ate Rona. Safe siya, ikaw ang hindi. Putol ni Damian habang iniaabot ang isa pang tuwalya para sa sarili. Tahimik si Liza, nanginginig habang pinupunasan ang sarili. Sa bawat segundo, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Nag-iisa sila sa loob ng kwarto,
at wala silang ibang mapaglalabasan. Habang dumadagundong ang kulog sa labas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi alam ni Liza kung saan nanggagaling ang init na gumagapang sa katawan niya. Dahil ba sa lamig ng ulan o dahil sa lalaking nasa kanyang harapan? Liza, mahina ngunit mariing sambit ni Damian. Kanina ba ako nagtataka? Bakit pilit mong tinatago ang totoo? Kanino ba talaga ang bata? Nanlaki ang mga mata ni Liza. Mabilis na umiwas. Sir, huwag na po nating pag-usapan. Lumapit si Damian. Marahan ngunit mariin ang bawat takbang. You said anak mo siya. Pero ngayon, hinawakan niya ang braso nito. At ramdam ni Liza ang init ng kanyang palad kahit basang-basa pa sila. Explain this to me. Kung paano, virgin ka pa. Pero may anak ka. Nanginginig ang labi ni Liza. Hindi niya alam kung paano iyon sasagutin. Hindi niya pa kayang ibunyag ang totoo. Sir, please. Ngunit bago pa niya masabi, biglang bumagsak ang kuryente ng inn. Nabalot ng dilim ang paligid. Tanging mga kulog at kidlat lang ang nagbibigay ng ilaw. Sa takot, otomatikong napayakap si Liza kay Damian. Calm down, bulong niya. Ngunit ang boses ay may init na hindi niya na mapigilan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa dilim. At doon, parang pinunit ng unos ang lahat ng harang. Dahan-dahan, lumapit ang mga labi ni Damian kay Liza. At sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, hindi na siya nakaiwas. Nangyari ang hindi inaasahan. Sa ilalim ng unos at sa loob ng maliit na kwarto ng inn, isinuko ni Liza ang sarili kay Damian. Mainit, mariin, puno ng damdaming matagal na ang pinipigilan. Kinabukasan, magkahalong kaba at hiya ang bumalot kay Liza habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakabalot ng kumot. Nakatalikod siya kay Damian. Nanginginig ang kamay. Sir, patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Tumayo si Damian. Nakatingin sa kanya. Seryoso ang mukha. Don't apologize. Huminto siya. Huminga ng malalim. Pero sagutin mo ako, Liza. Paano? Paanong virgin ka pa kung may anak ka? Nangilid ang luha ni Liza. Wala siyang maisagot. Sir, hindi ko pa kayang sabihin. Napatitig si Damian sa kanya. Mas lalong nag-aalab ang mga tanong sa kanyang isip. Hindi niya alam kung galit ba siya o mas lalo lang siyang nadadala sa misteryo ng babaeng ito. At sa bandang yon, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Tahimik ang maliit na inn matapos ang buong gabing unos. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Liza sa gilid ng kama. Mahigpit ang kapit sa kumot habang nanginginig ang balikat. Si Damian ay nakatayo sa may bintana. Nakasandal at titig na titig sa kanya. Hindi na malamig ang mata nito gaya ng dati. Ngayon ay puno ng tanong, puno ng pagdududa. Liza, basag ang tinig na Damian. Last night you were a virgin. Kung ganon, huminga siya ng malalim. Sino si Joy? Kaninong anak ba talaga siya? Hindi na nakayanan ni Liza ang bigat ng tanong. Dumalo yung mga luha sa kanyang pisngi at bumigay ang lahat ng pinipigilan niyang emosyon. Sir, patawarin niyo po ako. Hikbi niya. Hindi ko po tunay na anak si Joy. Natigilan si Damian. Nanlamig ang kanyang dibdib. Tila pinagsakloban ng mundo dahil sa kasinungalingan ni Joy. Sino ang kanyang ina? Lumuhod si Liza. Parang nagmamakaawa ng kapatawaran. Ilang taon na nakakaraan. May babae pong lumapit sa akin. Gabi iyon. Umuulan at sugatan siya. Basang-basa at may dala siyang sanggol. Halos hindi na siya makahinga sa takot. Hawak-hawak niya ang anak niya at umiiyak siya. Nagmamakaawa sa akin. Tumigil siya sandali. Pinahid ang luha, tsaka'y pinagpatuloy. Sabi niya, pakisuyo iligtas mo ang anak ko. Huwag mong ipapaalam kahit kanino na hindi siya sa'yo. Buhay niyang kapalit kung malaman ng asawa ko na buhay siya. Nanlaki ang mata ni Damian. Unti-unting lumalalim ang paghinga.
At tinanggap mo? Tumango si Liza. Nanginginig ang kamay. Wala po akong magawa, sir. Iniwan niya sa akin ang bata at tumakbo. Hindi ko na nga siya ulit nakita eh. Simula nun, inako ko na si Joy. Ako ang naging nanay niya kahit alam kong hindi ko siya kadugo. Pinili kong akuin lahat ng kahihiyan, lahat ng sakripisyo. Basta tigtas ang bata. Tahimik si Damian. Ramdam niyang umiinit ang kanyang dibdib. Halo-halo ang damdamin. Galit dahil sa kasinungalingan, gulat sa revelasyon, at awa kay Liza na sa murang edad ay nagpakalunod sa bigat ng responsibilidad na hindi naman kanya. Liza, dahan-dahan ang boses ni Damian, mabigat at paos. Alam mo ba kung sinong babaeng yon? Umiling si Liza, humahagulgol. Hindi sir, hindi niya sinabi. Pero halata sa kanya, galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang damit niya, ang pananalita, ang takot niya, hindi siya basta ordinaryo. At noong iniwan niya si Joy, ang tanging iniabot niya lang ay isang maliit na rosaryo. Ang sabi niya, iyon daw ang hawakan ko bilang patunay na galing siya sa kanya. Napatigil si Damian, kumuyom ang kamao. At simula nun, inako mo na si Joy bilang anak mo. Opo, sir. Sagot ni Liza. Humihikbi pa rin. Kahit anong hirap, kahit pagtawanan ako, kahit isipin ng lahat na isa akong dalagang nagkaanak ng walang asawa, mas pinili kong tanggapin niyon kaysa ipahamak ang bata. Lumapit si Damian, tumayo sa harap niya. Tinitigan niya ang mga luha ni Liza. At sa kabila ng galit, hindi niya nakayanang magtanim ng puot. Ang nakita niya ay isang babaeng buong tapang na pinasan ang isang bigat na hindi naman para sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang braso nito at itinayo siya. You lied to me, mabigat niyang sabi. Pero hindi kita kayang kamuhian. Dahil sa ginawa mo, buhay ang bata. Napatitig naman si Liza sa kanya. Nangingilid ang luha. Sir, pasensya na po. Hindi ko na talaga kinakaya. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi. Huminga si Damian ng malalim. Hawak pa rin ang balikat niya. From now on, Liza, I want the truth. Lahat ng alam mo. Kahit maliit na detalye, sasabihin mo sa akin na iintindihan mo. Tumango si Liza, nanginginig. Opo, sir. Sa labas, unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng umaga. Habang nagbubukas ang bagong araw, ramdam ni Damian na nagsisimula rin siyang humakbang patungo sa katotohanan. Ngunit sa kanyang dibdib, isang tanong ang nag-uukit ng sugat. Sino ang babaeng yon? At bakit parang hindi lang simpleng kwento ng pagtataksil ang nakapaloob dito? Tahimik ang hapon sa mansyon. Sa veranda, naglalaro si Joy habang si Liza naman ay nagwawalis sa tabi. Pagdating ni Damian mula opisina, hindi niya maiwasang titigan ang bata. May kung anong bigat sa dibdib niya tuwing nakikita niya ito. Joy, mahinang tawag niya. Pwede ka bang lumapit sandali? Ngumiti ang bata at tumakbo palapit. Nakaluhod si Damian at tinitigan ito ng malapitan. At sa isang iglap, parang natigil ang oras. Ang bilog at kumikislap na mata ng bata ay eksaktong mata ng kanyang yumaong ina. Nanlamig siya. Nanginginig ang kanyang labi. Parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. Sir? Takang tanong ni Liza. Lumapit siya. At nang makita rin ang mga mata ni Joy, napahawak siya sa dibdib. Diyos ko, bulong niya. Parang siya. Nilingon siya ni Damian, nanginginig. Siya ang mama ko, Liza. Ang mata ng mama ko. Kinagabihan, dinala ni Damian si Liza sa kanyang study. Kinuha niya ang lumang album at inilabas ang larawan ng kanyang ina. Nakasuot ito ng puting bestida. Nakangiti at hawak ang isang rosaryong may kakaibang disenyo. Liza, mariin ang boses niya. Ito bang babaeng nag-iwan kay Joy sa'yo? Kinuha ni Liza ang larawan.
Sa unang tingin, ang laki ang kanyang mga mata, nanginig ang kamay, at halos mabitawan ng papel. Sir, siya nga ang babae. Siya ang nagmakaawa sa akin. Pero, napalunok siya at nangingilid ang luha. Hindi ko alam na siya palang ina ninyo. Pareho silang natigilan. Nagkatinginan sila ni Damian. Parehong gulat. Parehong nanginginig. Kung siyang nag-iwan kay Joy. Halos hindi makapagsalita si Damian. Ibig sabihin, nagpatuloy si Liza. Halos hindi na makahinga. Ibig sabihin, magkapatid kayo. Nabagsak si Damian sa upuan, napahawak sa ulo. This can't be. Bulong niya at nanginginig ang boses. Si Liza naman ay humagulhol, natatakot, naguguluhan. Sir, wala ho akong alam. Akala ko iniwan lang sa akin ng isang estrangherang mayaman si Joy. Hindi ko inisip na. Humagulhol siya. Paano kung tama ito? Paano kung kapatid mo nga siya? Dahan-dahan tumayo si Damian. Lumapit kay Liza na halos nakaluhod na sa pag-iyak. Liza, hindi mo kasalanan. Hindi mo alam. Pero ngayon pareho na nating alam ang katotohanan. Lumapit si Damian kay Joy na natutulog sa sofa. Maingat niyang hinaplos ang buhok nito at naramdaman naman ni Liza ang panginginig ng kanyang kamay. From this day on, mahina ngunit mariing sabi ni Damian, hindi na ako papayag na itago siya. Hindi na ako papayag na manatili siyang lihim. Kapatid ko siya. Dugo ko siya. At may karapatan siyang mabuhay ng ligtas. Napaluhod si Liza sa gilid ni Joy at magkasabay silang napaiyak. Dahil pareho silang nagulat. Pareho silang niyanig ng katotohanan. At pareho nilang alam na mula sa gabing yon, hindi na magiging pareho ang takbo ng kanilang mga buhay. Maagang-maaga pa lang ay nasa pribadong ospital na si Damian, si Liza at Joy. Sa VIP lounge, hawak ni Damian ang kamay ng bata habang si Liza naman ay tahimik na nakaupo sa tabi. Hindi mapakali sa kaba, kahit hindi pa niya alam ang resulta. Ramdam na ni Damian ang bugso ng damdamin, matagal niya nang itinatanggi. Takot, pag-asa, at pananabik. Sir, may nagsabi ni Liza, nanginginig ang tinig. Sigurado po ba kayo rito? Paano kung maling iniisip natin? Tumingin si Damian sa kanya. Mariin ngunit puno ng init ang mga mata. Kung mali man, at least alam natin ang totoo. Pero kung tama, huminga siya ng malalim tsaka pinisil ang kamay ng kapatid. Magbabago ang lahat. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, dumating ang doktor, dala ang envelope. Tahimik ang buong kwarto. Tanging tibok ng puso ng tatlo ang maririnig. Inilapag ng doktor ang envelope sa mesa. Mr. Villafuerte, nandito na po ang resulta ng DNA test. Dahan-dahan itong binuksan ni Damian. Huminga siya ng malalim. At habang binubuklat ang papel, halos mabingi siya sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Pagtingin niya ay bumagsak ang kanyang tuhod. Nanginginig ang mga kamay. 99.9% probability. Bulong niya. Halos hindi siya makapagsalita. Na magkadugo kami. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Napasinghap siya. Napahawak sa dibdib. Diyos ko. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumulo ang luha ni Damian. Lumapit siya kay Joy. Niyakap ito ng mahigpit. Kapatid kita. Bulong niya. Halos mapahigbi. Kapatid kita, Joy. At mula ngayon hindi na kita pababayaan. Nagising si Joy. Medyo nagulat nang makita ang luha sa mukha ni Damian. Kuya, bakit po kayo umiiyak? Napangiti naman si Damian sa gitna ng pag-iyak. Dahil masaya ako. Kasi simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. May kuya ka na. At hindi kita iiwan. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa sandaling iyon, nakita ni Liza ang isang tagpong hindi niya akalaing masasaksihan.
Ang bilyonaryong malamig at walang puso noon, ngayon ay umiiyak. Niyayakap ang isang batang matagal nang itinuring niyang anak. Lumapit si Damian kay Liza. Hawak pa rin ang bata. Liza, nanginginig ang boses niya. Paano ako magpapasalamat sa'yo? Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal nang nawala si Joy. Ikaw ang naging nanay niya. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Umiling si Liza at tumagulhol. Sir, ginawa ko lang po ang tama. Wala akong ibang hangad kundi mailigtas siya. Ngunit hinawakan ni Damian ang kanyang balikat, mariin at puno ng damdamin. No, Liza. Mas malaki pa riyan ang ginawa mo. Hindi mo lang siya iniligtas. Iniligtas mo rin ako. Pinuno mo ng init at pagmamahal ang pusong matagal nang sarado. Sa labas ng ospital, nagsimula ng bumukas ang langit. Kuminto ang ulan, sumikat ang araw. Habang naglalakad palabas, magkasama sina Damian, Liza at Joy na parang isang bagong pamilya. Ang mga kasambahay at gwardiya na sumundo sa kanila ay tahimik na nagmamasid. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Ang bilyonaryong dati walang pinapahalagahan kundi negosyo, ngayon ay may niyayakap na isang bata at isang babaeng simpleng katulong lamang noon. Pagdating sa mansyon, ipinatawag ni Damian ang lahat ng tauhan. Nasa gitna siya ng sala. Hawak ang kamay ni Joy at nakatayo si Liza sa kanyang tabi. From this day on, mariin niyang wika, si Joy ay hindi natago. Siya ay bahagi ng pamilya ko. Kapatid ko siya. At lahat ng mga ape o manguusig sa kanya, lalabanan ko. Nagpalakpakan ng ilan. Nagulat ang iba. Ngunit walang nangahas tumutol. Napatingin si Damian kay Liza at muling bumulong. At ikaw, Liza, hindi ka na ba sa katulong dito? Isa kang haligi ng pamilyang ito. Ng pamilya ko. Naluha si Liza. Hindi siya makapagsalita. Ang taging naisagot na lamang niya ay isang mahigpit na pagyuko bilang pasasalamat. Sa gabing iyon, habang tulog na si Joy, nagkaharap sina Damian at Liza sa veranda. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan. Humigop si Damian ng alak tsaka bumulong. Liza, hindi ko alam kung paano natin haharapin ang mga susunod na araw. Pero sigurado ako sa isang bagay. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Hindi na rin ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan, ramdam nila ang bigat ng bagong ugnayang nabuo. Isang koneksyon na mas malalim pa kesa dugo. Lumipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang lahat. Ang mansyon na dating malamig at puno ng katahimikan, ngayon ay puno ng halakhak, takbo ng bata at halimuyak ng bagong pag-asa. Tuwing umuwi si Damian mula opisina, sasalubungin siya ni Joy na tumatakbo at sumisigaw ng, Kuya Damian! Hinahagis niya ito sa ere, sabay mahigpit na yakap, at sabay silang matatawa. Sa gilid nakatingin naman si Liza. Hindi siya makapaniwala na ang dating kinatatakutang amo, ngayon ay parang isang kuya at ama na sabay para kay Joy. Napakalaki na ng ipinagbago mo, Sir Damian. Biro pa ni Marisa, ang matagal na nilang kasambahay. Kung dati hindi ka malang marunong ngumiti, aba ngayon ay halos araw-araw nakangiti na. Ngumiti naman si Damian sabay titig kay Liza. May dahilan kasi ako para ngumiti. Namula naman si Liza at napayuko. Ngunit hindi maitago ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang gabi nagpa-dinner si Damian sa veranda. Maliwanag ang mga kandila. Malamig ang simoy ng hangin at nakahain ang paborito ni Liza. Sinigang na baboy at pritong tilapia. Bakit? Parang espesyal ngayong gabi sir? Birong tanong ni Liza. Kinakabahang ngumiti. Tumayo naman si Damian. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa bulsa at lumuhod sa harap niya. Liza, matagal na kitang pinagmamastan. Hindi lang dahil sa tapang mo o sa sakripisyong ginawa mo para kay Joy, kundi dahil sa puso mong hindi marunong tumalikod kahit gaano kahirap. Pinuno mo ng liwanag ang buhay ko, kaya't hayaan mong itanong ko to.
Binuksan niya ang kahon, isang singsing na kumislap sa liwanag ng kandila. "Will you marry me?" Naluha naman si Liza, napakapit sa bibig. Halos hindi siya makapagsalita. "Damian, hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako." "Shh!" Tumayo si Damian. Hinawakan ang kanyang kamay. "Karapat-dapat ka. At ikaw lang ang karapat-dapat." Sa gitna ng pagluha, tumango si Liza. Oo. Oo, Damian. Tinatanggap ko." Nagdiwang ang buong mansyon ng ibalita nila ang engagement. Si Joy ay naging pinakamasayang bata. Tuwang-tuwa na magiging flower girl siya. "Finally, Kuya Damian, Ate Liza, magiging totoong pamilya na tayo." Sigaw ng bata habang umiikot sa sala. "Joy," biro pa ni Damian, "ikaw ang pinakamagandang flower girl na makikita ng lahat." Dumating na ang araw ng kasal. Sa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak at mga ilaw, nagtipon ang mga pamilya at kaibigan. Si Damian nakatayo sa altar, suot ang maayos na tuxedo, ngunit hindi maitago ang kaba at excitement. Paglakad ni Liza sa aisle, nakasuot ng simpleng puting gown, halos mapahinto si Damian sa ganda nito. Lahat ng tao ay napatitig, at ang mga mata ni Liza ay puno ng luha at ngiti. Sa unahan, tumatakbo si Joy bilang flower girl. Sabog ang mga petal sa ere. "Ate Liza, bilisan mo!" sigaw nito. At nagtawanan ng lahat. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa altar, mahigpit na hinawakan ni Damian si Liza. "Ngayon at magpakailanman," bulong niya. "Oo," sagot naman ni Liza, nangingilid ang luha. "Ngayon at magpakailanman." Sa harap ng lahat, naghalikan sila bilang bagong mag-asawa. Nagpalakpakan ng mga bisita at sumigaw si Joy ng, "Yehey! May pamilya na ako!" Sa gabing iyon, habang nagdiriwang ang lahat, tahimik na umupo sina Damian, Liza at Joy sa isang sulok ng hardin. Nakatingin sa bituin. Sabay-sabay silang huminga ng malalim. "Damian," bulong ni Liza na nakahilig sa kanyang balikat. "Salamat. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito." "Liza," sagot niya, hinaplos ang kanyang kamay. "Ako ang dapat na magpasalamat. Dahil sa'yo, natagpuan ko ang kapatid ko. At higit pa roon, natagpuan kita." At sa liwanag ng mga bituin, sa gitna ng halakhak ng mga mahal sa buhay, niyakap nila ang isa't isa. Hindi na sila amo at katulong. Hindi na sila dalawang taong pinaglapit lang ng pagkakataon. Sila ngayon ay isang tunay na pamilya. Pinagbuklod ng dugo, ng sakripisyo, at higit sa lahat, ng pag-ibig na hindi nila inaasahang mahahanap sa gitna ng lahat ng sakit at lihim. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Damian, hindi mo ba nakikita? Mapanuyang